May nangyari na ba sa manukan nyo na ganito? Parehong hindi naman puti ang tandang at inahin mong panlahi, pero biglang may lumabas na puting sisiw. O kaya naman wala ka namang spangle sa mga breeder mo, pero may lumabas na spangle o bulik na sisiw. Diyan nagsisimula ang pagtataka ng maraming breeder. Saan ang galing yun? Yun ang tinatawag na throwback. At kapag hindi mo naiintindihan, pwede ka magkamali ng desisyon sa iyong pagpapalahi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas ikinagugulat ng maraming breeder. Ito ang tinatawag na throwback sa pagpapalahi ng mga Nokis. Maraming beses na nangyayari ito sa manukan. May mga sisiw na lumalabas na iba ang anyo kumpara sa mga magulang. Ibang kulay ng balahibo, ibang forma ng katawan, iba ang itsura ng sisiw kumpara sa kanyang mga magulang. Doon na nagsisimula ang tanong na maraming breeder, saan ang galing yun o saan ang galing to? Ito nga ang tinatawag na throwback. Ang throwback ay kapag ang isang anak ay nagpakita ng katangian ng mga ninuno na hindi mo nakikita sa mga magulang. Ibig sabihin, may lumang katangian sa linyada mo na matagal lang na hindi lumalabas pero nananatili pa rin sa loob ng genetics ng mga breeder. Ang bawat manok ay may dalang gene mula sa mahabang kasaysayan ng kanyang linyada. Hindi lang mula sa kanyang ama o ina, may dala rin siya mga katangian mula sa mga lolo, mga lola, at marami pang naunang henerasyon. Kaya minsan may mga katangian na nakatago lang. Kapag nagkatagpo ang tamang kombinasyon ng genes sa pagbibreed mo, doon lumalabas ang katangiang matagal nang hindi nakikita. Yan ang dahilan kung bakit may mga breeder na nagugulat kapag may lumabas na kakaibang sisiw. Halimbawa, wala ka namang puti sa manukan, pero may lumabas na puting sisiw, o kaya wala ka namang spangle pero lumabas na spangle o lasak ang isa. Minsan may lalabas na dirty gray, dark gray, brass back, gold o bulik. Yan ang lumalabas kapag meron talaga silang lahi na dala-dala pa ng galing sa ninuno. Ang totoo, hindi ibig sabihin nagbigla lang lumitaw ang mga kulay na yan. Nasa linyada na talaga yon noon pa. Nakatago lang sa mga gene ng mga breeder mo. May mga nagsasabi na swertihan lang ang throwback. Na parang tsamba lang kung makakuha ka ng magandang broodhen o tandang. Pero sa totoo lang, may paliwanag kung bakit ito nangyayari. Ito ay resulta ng mga gene ng mga ninuno na muling lumalabas kapag nagtagpo ang tamang kombinasyon sa iyong pagpapalahi. Ngayon, mahalagang maintindihan ng breeder na hindi lahat ng throwback ay magandang gamitin sa breeding. Magandang throwback kapag ang lumabas na katangian ay kalidad na kilala sa lumang linyada. Halimbawa, mahusay ang katawan, maayos ang istruktura, malusog ang pangangatawan at maayos ang tindig. Minsan ang throwback ay nagbabalik ng katangian ng isang mahusay na ninuno na matagal nang nawala sa linyada. Kapag nangyari yon, maaaring maging mahalagang material ang Nokis na yon sa iyong pagpapalahi. Pero meron ding throwback na naglalabas ng lumang kahinaan ng linyada. Mahina ang katawan, hindi magandang struktura o madaling magkasakit. Kapag ganito ang lumabas, hindi ito dapat gamitin sa pagpaparami. Kaya hindi sapat ang makita mo lang na kakaiba ang kulay o itsura ng manok. Hindi yan sapat na basihan para sabihin na magiging mahusay na breeder ang Nokis na yan. Ang tunay na basihan ay ang katawan, istruktura, kalusugan, at kung naipasa ba ang magagandang katangian ng kanyang mga anak. Ito ang tamang paraan sa pagsusuri sa isang throwback. Kung may lumabas na throwback sa manukan mo, huwag agad matuwa at huwag din agad alisin. Ang tamang gawin ay subukan mo na ito sa iyong pagpapalahi. Ipares ito sa maayos na tandang o inahin at obserbahan ang mga anak.
Kapag ang mga anak ay nagpakita ng magandang kalidad, ibig sabihin may halaga ang genetics ng manok na yun. Pero kung ang magagandang katangian ay hindi na ipasa sa mga anak, malamang isang beses lang lumabas ang katangiang yon at hindi ito matibay na breeder. Dito makikita ang kaibahan ng breeder na marunong bumasa ng linyada kumpara sa breeder na umaasa lang sa pagkakataon. Mahalaga rin na kilala mo ang kasaysayan ng iyong linyada. Kapag alam mo kung anong katangian ang meron ang mga ninuno, mas madali mong mauunawaan kung bakit may mga lumalabas na throwback. Sa ganitong paraan, nagiging gabay ang throwback para maintindihan ang lalim ng genetics ng iyong linyada. Sa madaling salita, ang throwback ay hindi basta kakaibang resulta ng breeding. Ito ay bakas ng mahabang kasaysayan ng iyong linyada. Kapag marunong kang umintindi nito, maaari nitong ibalik ang mga katangian na matagal nang nawala sa iyong linyada. Pero kapag mali ang pagpili, maaari din itong ibalik ang kahinaan na matagal mo nang iniiwasan. Kaya sa pagpapalahi ng mga Nokis, hindi sapat ang makita lang ang kakaibang kulay o kakaibang anyo. Ang tunay na sukatan ng breeder ay kung marunong siyang pumili kung alin ang dapat ituloy at alin ang dapat nang alisin. Ang breeder na marunong bumasa ng throwback ay mas madaling makakabuo ng matibay at maaasahang linyada sa kanyang manukan. Sa pagpapalahi ng mga Nokis, may mga pagkakataon na may lalabas na sisiw na tila hindi mo inaasahan. Ibang kulay, ibang anyo, o ibang dating kumpara sa mga magulang. Ito ang mga sitwasyon na sinusubok ang pag-iisip ng isang breeder. Ang mahalagang gawin ay huwag agad magpadala sa unang impression. Ang mas mahalaga ay obserbahan ang paglaki, ang kalidad ng katawan at ano ang magiging resulta kapag ito ay ginamit sa pagpaparami. Dito nagkakaroon na linaw kung ang lumabas na katangian may tunay nga na halaga sa linyada o isa lamang ordinaryong pangyayari sa pagpapalahi. Sa ganitong paraan, nagiging mas matibay at mas maayos ang direksyon ng programa ng isang breeder. Kung may naranasan na kayong ganitong sitwasyon sa manukan nyo, ibahagi nyo naman sa comment natin kung anong klaseng throwback ang lumabas at anong naging resulta ng ginamit nyo sa pagpaparami. Kung may natutunan kayo sa usapang ito, i-like at i-share nyo ang video para mas marami pang breeder ang makaalam kung paano tamang unawain ang throwback sa pagpapalahi ng mga Nokis. At kung gusto nyo mas marami pang praktikal na usapan tungkol sa breeding, pagpapalaki at tamang pagpili ng mga breeder, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagpapalahi ng mga Nokis. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV. Just on the slate, and the you when you react tamed on my strides, just enough to park.